Alam ni Diaz na maraming tsismis tungkol sa pinuno ng Dasdek na napapalibutan daw ito ng napakaraming babaeng alipin, dahil dito ay agad niyang naisip na ayaw niyang may ganitong klase ng tao na lumapit sa kanyang mga tauhan, kaso labis siyang nagulat nang sabihin ni Alna na si Elden at ang lahat ng kasama nito ay may asol at mabuting aura. Dahil dito ay napagtanto ni Diaz na maaaring mali ang una niyang naging tingin tungkol kay Elden at masayang tumakbo si Elden papunta kay Diaz at agad na nagpakilala. Ikinwento niya na mula pa noong bata siya ay naririnig na niya ang mga kwento tungkol sa kahangahangang mga nagawa ni Diaz bilang isang bayaning tagapagligtas. Dahil sa mga kwentong iyon ay matagal na niya itong hinahangaan at nirerespeto, napagtanto ni Diaz na mali pala ang naging paghusga niya kay Elden, humingi siya ng paumanhin sa mga naisip niya noon at malugod niyang tinanggap si Elden at ang mga kasama nito sa nayon ng ilok. Hindi nagtagal ay biglang tinanong ni Elden kung sino ang dalagang nakatayo sa tabi ni Diaz. Nagulat sina Diaz at Alna dahil sa oras na iyon ay ginagamit ni Alna ang kanyang camouflage skill kaya dapat ay hindi siya nakikita at ipinaliwanag ni Elden na hindi niya talaga nakikita si Alna. Ngunit napakatalas ng kanyang pandinig at pangamoy kaya nararamdaman pa rin niya ang presensya nito. Nang napagtanto ni Alna na wala nang saysay ang pagtatago, inalis niya ang kanyang camouflage at nagpakilala bilang asawa ni Diaz at agad napansin ni Elden ang sungay sa ulo ni Alna at inakala niyang isa itong semi-human, ngunit agad siyang itinama ni Alna at ipinaliwanag na hindi siya semi-human kundi isang Onikin. Inamin din niya ngayon lang niya narinig ang salitang semi-human, ipinaliwanag ni Elden na ang salitang semi-human ay isang pangkalahatang tawag sa mga nilalang na hindi tao pero may anyong kahawig ng tao sa ilang aspeto. Pagkatapos marinig ang paliwanag, napagtanto ni Alna na sa teknikal na paraan ay maaari nga siyang maituring na semi-human kaya't pumayag siya sa sinabi ni Elden at nang marinig iyon ni Elden, halos maiyak siya sa sobrang tuwa at agad niyang tinanong kung mayroon na ba silang anak ni Diaz. Inamin ni Diaz na wala pa silang anak, pero mabilis namang sinabi ni Alna na balak niyang magkaroon sila ng hindi bababa sa 10 anak sa hinaharap, idinagdag pa niya na kasalukuyan nilang inaalagaan ang 2 ulilang bata. Nang marinig iyon ay lalo pang natuwa si Elden at sa sobrang saya, bigla siyang nagbago ng anyo at naging isang elepante at pagkatapos ay inangat si Diaz gamit ang kanyang mahabang nguso. Lubos na nagulat si Diaz at agad niyang napagtanto na semi-human din pala si Elden, ngunit ang pagbabagong anyong iyon ay nagdulot ng matinding pagod sa kanyang katawan at dahil dito, mabilis siyang ibinalik ni Diaz at ng iba sa kanyang karwahe upang makapagpahinga. Ipinaliwanag ni Camelot na kalahating semi-human si Elden at may kakayahan siyang magpapalit ng anyo mula tao patungong hayop at pabalik, kaso ang paggamit ng kakayahang iyon ay malaking pabigat sa kanyang katawan, kaya naman umaasa siya sa pag-aalaga at suporta ng kanyang mga mapagmahal na asawa na palaging nag-aasikaso sa kanya. Pagkatapos ay nagsalita si Elden at ipinaliwanag na kanina ay nadala lamang siya ng sobrang kasiyahan kaya hindi niya naisip ang magiging epekto ng pagbabagong anyo sa kanyang katawan, sa kasamaang palad ay hindi kinaya ng kanyang katawan ang labis na emosyon kaya agad siyang nanghina. Naintindihan ni Diaz ang kanyang sitwasyon, ngunit hindi nagtagal ay ibinabaling niya ang usapan tungkol sa kasalukuyang rebelyon at hindi itinanggi ni Elden na kasali siya rito. Pero iginiit niyang hindi siya lumalaban para lamang magdulot ng kaguluhan at ayon sa kanya, ang tanging hangarin niya ay protektahan ang mga taong mahalaga sa kanya. Ipinaliwanag ni Camelot na nagsimula ang lahat noong bata pa si Elden, ang dating pinuno ng Dasdek na si Lord Encars ay may asawa at 2 anak pero masama ang pagtrato nito sa panganay niyang anak dahil masyado itong kahawig niya, mas ipinagmamalaki naman niya ang ikalawang anak na isinilang ng isang babaeng mula sa tribo ng mga elepante. Kalaunan ay idineklara niya ang batang iyon bilang tunay niyang tagapagmana at binigyan ng mataas na posisyon at awtoridad sa kanilang lupain. Ang batang iyon ay si Elden at ikinwento ni Elden na hanggang 4 na taong gulang siya ay naniniwala siyang isa lamang siyang ordinaryong tao. Subalit isang araw ay nalaman niya ang katotohanan na isa pala siyang semi-human at mas masakit pa roon, nalaman niyang ang tunay niyang ina ay isa palang alipin at mula noon ay mas madalas na niyang binibisita ang kanyang ina hanggang sa maging napakalapit nila sa isa't isa. Kasabay nito ay palihim siyang kumilos sa likod ng mga anino upang protektahan ang ibang semi-human na naninirahan sa kanilang lupain, kailangan niyang itago ang lahat ng ito sa kanyang amang si Lord Encars dahil alam niyang kapag nalaman nito ang kanyang ginagawa, lalo lamang pahihirapan at aalipinin ang mga semi-human.
Pagkatapos ay sinabi ni Elden kay Diaz na ang pinakamatagal na niyang pangarap ay ang mamuhay sa isang mundong kung saan maaaring magsama-sama ng mapayapa ang lahat, tao man o semi-human. Nang marinig iyon, naalala ni Al na ang isang tsismis tungkol kay Elden kaya tinanong niya kung totoo bang napakarami nitong babaeng alipin. Ipinaliwanag ni Camelot na sadyang sila mismo ang nagpakalat ng tsismis bilang bahagi ng kanilang plano. Ang totoo ay tunay na nagmamahalan si Elden at ang kanyang mga asawa at ang kanilang pagsasama ay nakabatay sa totoong pagmamahalan, hindi sa pagkaalipin at natuwa si Al na sa katotohanan iyon at naisip niyang napakaganda ng kanilang relasyon, kaso sinabi ni Camelot na hindi naging madali ang pagpapanatili ng kasinungalingang iyon. Kalaunan ay nagsimulang maghinala si Lord Encars at muntik nang maglunsad ng malaking digmaan laban sa lahat ng naninirahan sa kanyang nasasakupan, sa kabutihang palad ay nakapaghanda na si Elden para sa ganitong sitwasyon. Nakabuo siya ng sarili niyang hukbo at hinarap ang puwersa ng kanyang ama, sa huli ay matagumpay nilang natalo ang buong hukbo ni Lord Encars at matapos ikwento ang lahat, muling sinabi ni Elden kung gaano niya nirerespeto si Diaz. Ipinahayag niyang matagal na niyang hinahangaan ang mga nagawa nito bilang isang bayaning tagapagligtas at umaasa siyang magiging maganda ang kanilang samahan, higit sa lahat ay nais niyang magtulungan sila upang makabuo ng isang mundong mapayapang namumuhay ng magkakasama ang mga tao at semi-human. Dagdag pa ni Diaz na matagal na niyang sinusuportahan ang ganoong adhikain, sa katunayan ay sa nayon ng ilok ay namumuhay ng magkakasama ang lahat, tao man o hindi ay inamin niyang magiging napakaganda kung balang araw ay matulad ang buong mundo sa kanilang nayon, kung saan walang puot o diskriminasyon. Nang marinig iyon ay napuno ng luha ang mga mata ni Elden at sa unang pagkakataon, nakita niyang unti-unti nang nagiging realidad ang pangarap na matagal na niyang ipinaglalaban, napatunayan niyang posible talagang magsama ng mapayapa ang mga tao at semi-human. Pagkatapos noon ay nagpatuloy ang pag-uusap nina Diaz at Elden tungkol sa mga paraan upang makahikayat ng mas maraming tao na manirahan sa kani-kanilang nasasakupan. Nais ni Diaz na ipakalat ang balita sa pamamagitan ng mga mangangalakal na naglalakbay sa iba't ibang lugar, habang ipinahayag naman ni Elden na maglalabas siya ng opisyal na anunsyo sa Dasdek upang ipaalam sa mga tao ang mga oportunidad sa kanyang lupain. Bago umalis, pinayuhan din ni Elden si Diaz na magsimulang mag-ipon ng mas malaking supply ng pagkain dahil kakailanganin niya iyon kung balak niyang palawakin ang kanyang nasasakupan at tumanggap ng mas maraming mamamayan. Pinasalamatan siya ni Diaz at nangakong isasaisip ang payong iyon. Pagsapit ng dapit hapon ay sumakay na si Elden sa kanyang karwahe at umalis pabalik sa Dasdek. Umuwi rin si Diaz ngunit pagdating pa lamang niya ay agad siyang pinagalitan ni Sene at Ahan dahil hindi siya nakauwi sa oras na ipinangako niya. Sobrang sama ng loob ng dalawang bata kaya halos hindi sila tumigil sa kakasigaw at sa huli, napagod sila sa kakaiyak at kakareklamo hanggang sa pareho silang makatulog, nanatili sina Diaz at Alna sa tabi nila upang alagaan ang dalawa. Binanggit ni Alna na dapat sana ay pinagalitan ni Diaz ang dalawang bata dahil habang nagrereklamo ang mga ito ay paulit-ulit din siyang sinisipa at sinusuntok, ayaw pa nga nilang matulog dahil hinihintay nilang makauwi siya matapos nitong sirain ang kanyang pangako. Inamin ni Diaz na hindi rin maganda ang naging kilos ng mga bata, pero alam niyang siya ang unang nangako at hindi tumutupad kaya pinili na lamang niyang palampasin ang nangyari. Pagkatapos noon ay ikinwento ni Diaz kay Alna ang naging usapan nila ni Elden. Ipinaliwanag niyang balak nilang gumawa ng mas malaking sakahan upang madagdagan ang produksyon ng pagkain. Magsasalita pa sana si Alna nang biglang nagsimulang kumislap ang kanyang sungay at agad niyang naramdaman na may 5 tao na papalapit. Napansin ni Diaz at Alna na ang mga ito ay nanggagaling sa ibang direksyon at hindi kasama sa grupo ni Elden, dahil dito ay napagpasyahan nilang malamang ay mga bandido ang mga bagong dumating at sinabihan ni Diaz si Alna na manatili na lamang sa likod habang siya ang mag-iimbestiga. Kaso ipinapaalala ni Alna na napakadilim at mahihirapan siyang makakita ng mag-isa, iginiit niyang kailangan nito ang kanyang tulong upang mahanap ang mga nanghihimasok at inamin ni Diaz na tama siya, kaya magkasama silang umalis upang alamin kung sino ang pumasok sa kanilang teritoryo. Samantala, ilang lalaking nakahod at may dalang mga ilaw ang nakatayo sa gitna ng isang malawak na bukirin at iisa lamang ang dahilan ng kanilang pagpunta roon ang patayin si Diaz anumang mangyari. Alam nilang wala silang laban sa kanya kapag araw kaya't nagpasya silang pasukin ang kanyang teritoryo sa kalaliman ng gabi upang gulatin siya. Sa simula ay kumbinsido ang grupo na magtatagumpay ang kanilang plano.
Kaso mabilis na nawala ang kumpiyansa ng mga bandido nang biglang may mga palaso na lumipad mula sa kadiliman. Ang mga palaso ay nagmumula sa direksyon ng isang misteryosong pulang liwanag sa di kalayuan. Agad na inutusan ng pinuno ng mga bandido ang kanyang mga tauhan na gumanti ng pana. Patuloy silang nagbitaw ng mga palaso patungo sa pulang liwanag, umaasang matatamaan ang sinumang nagtatago roon at matapos ang sunod-sunod na pag-atake tila may natatamaan nga sila, dahil dito ay naniwala ang mga bandido na natukoy na nila ang kinaroroonan ng kanilang kalaban. Agad silang sumugod upang tapusin ito pero napakalaki ng kanilang naging pagkakamali at bago pa man sila makapag-react, biglang dumating si Diaz at sa isang atake lamang ay agad niyang pinapabagsak ang 4 na bandido. Labis na nagulat ang pinuno ng mga bandido sa kanyang nasaksihan, pagkatapos ay naagaw ang kanyang atensyon ng matinding liwanag na nagmumula sa katawan ni Alna. Kaso bago pa niya maintindihan ang nangyayari ay bigla nang lumitaw si Diaz sa kanyang harapan. Isang napakalakas na sipa ang pinakawalan ni Diaz na nagpahagis sa pinuno ng mga bandido sa ere at agad itong nawalan ng malay, samantala ang taong nag-utos sa mga bandido ay nagawang makatakas mula sa labanan. Habang tumatakas at nagsimula siyang pagsisihan ang pakikialam niya kay Diaz, kaso biglang sumakit muli ang dati niyang sugat kaya bumagsak siya sa lupa at habang nakahandusay at namimilipit sa sakit, sinimulan niyang sisihin si Diaz sa lahat ng nangyari sa kanyang buhay. Naalala niya ang unang pagkikita nila noong isa pa lamang simpleng karaniwang tao si Diaz, hindi pa rin siya makapaniwala na nagkaroon ng lakas ng loob si Diaz na labanan siya kahit isa siyang maharlika at dahil sa kahihiyan na iyon, isinusumpa niyang balang araw ay makakabawi siya kay Diaz anuman ang mangyari. Samantala sa lugar ng labanan ay matagumpay na nahuli nina Diaz at Alna ang lahat ng natitirang bandido, hindi makapaniwala si Diaz na naging ganoon sila katanga para pasukin ang kanyang teritoryo at subukang mang-hold up bilang mga bandido. Bilang pinuno ng lupain, naghanda siyang ipahayag ang kanilang kaparusahan at inasahan ni Alna na magiging mabigat ang parusa marahil ay pagpugot pa ng ulo. Ngunit nagulat siya sa naging desisyon ni Diaz. Sa halip na patayin ang mga ito, binigyan lamang sila ni Diaz ng mahigpit na babala at pinalayas sa kanyang teritoryo. Ipinaliwanag niyang wala namang malubhang na sugatan sa insidente kaya handa niya silang patawarin sa pagkakataong iyon. Ngunit binalaan niya ang mga ito na kapag muli silang bumalik upang manggulo sa kanyang nasasakupan, hindi na siya magiging ganoon kabait at naunawaan ni Alna ang kanyang naging pasya at sabay silang naglakad pa uwi. Habang naglalakad ay naalala ni Alna ang unang pagkakataon na nakilala niya si Diaz, naalala niyang labis siyang nagtaka nang makita ang isang matandang lalaki na walang pakialam na nakahiga sa gitna ng bukirin. Noong una ay inakala niyang isa itong bandido at sandali pa nga niyang naisip na patayin ito, pero sa hindi niya maipaliwanag na dahilan ay mas pinili niyang kausapin ito kaysa patayin at habang iniisip ang lahat ng nangyari mula noon, napagtanto ni Alna na ang pagpapasyang huwag patayin si Diaz ang marahil ang pinakamagandang desisyong nagawa niya sa buong buhay niya. Dahil sa isang pasyang iyon, tuluyang nagbago ang kanyang buhay at sa sobrang emosyon ay biglang may ginawa si Alna at ginamit niya ang kanyang camouflage at tuluyang naging hindi nakikita, tahimik siyang lumapit sa likuran ni Diaz at mabilis itong hinalikan sa pisngi. Subalit wala pang 10 segundo ang lumipas ay labis na siyang nahiya sa ginawa niya at agad siyang tumalikod at tumakbo palayo. Sandaling nalito si Diaz bago niya napagtanto ang nangyari at pagkatapos ay hinabol niya si Alna. Habang patuloy itong tumatakbo dala ng matinding hiya sa biglaan niyang pagpapakita ng pagmamahal.